Musta mga kabikers? For today's video, gumawa naman tayo ng bibingka na gawa sa harina. Ika nga iba-ibang recipe. So ito mga kabikers, tignan nyo ang kanyang texture, napakalambot at napaka-quality. Kaya kung paano ito ko ginawa, tara, samahan nyo ako, panoorin ang buong video na to. So ayan mga kabikers, napakaganda ng kanyang hitsura. Naglagay na nga ako ng asukal na gagamitin ko. Puting asukal ang ginamit ko mga kabakers. Ang timbang niyan ay 3/4 kilo o 750 grams. Naglagay din ako ng yeast. Ang tawagin ay dry yeast. Isang kutsara mga kabakers. Pero dinagdagan ko ng konti kasi feeling ko parang kulang pa. Ayan, nagpatuloy ako sa paglagay ng aking mga ingredients dyan sa ating planggana. Naglagay din ako ng asukal, 1/4 tablespoon or 1/4 ng kutsara na ginamit natin. Ihalo ko lang kasama na yung yeast, asukal, pati yung asin. Pagkatapos, nagpatuloy lang tayo sa pagmimix mga kabakers. So ika nga i-mix-mix lang para maging maganda yung kalabasan. Naglagay din ako ng isang lata ng fresh milk ay fresh coconut milk pala mga kabikers. Yan ay fresh gata ang ginawa ko. Isang buo yan, pinapiga ko lang at saka tamang-tamang sukat. Napakaswerte ko naman. Ayan mga kabikers, pinasagan ko rin ng 2 itlog. Pagkatapos, hinalo ko na siya mga kabikers. Yan, naghalo-halo lang mga kabikers hanggang medyo matunaw na yung ating asukal. So sa ibang nagagawa nito ay hindi naman talaga kailangan na tunaw yung asukal kasi yung ibang mixture ng paggawa nito mga kabakers ay nahalo na yung harina pati yung asukal. Ginagawa ko yun pag yung gamit kong harina ay yung rice flour. So ayan mga kabakers, kadalasan ng bibingka gawa sa rice flour. Kalimitan talaga, yun ang ginagamit nila. Naglagay din ako ng mantika. Ang linagay kong mantika dyan ay kalahati ng lata ng iba para mas madaling matandaan. Lata ang ginamit kong panukat. So tuloy lang sa pagmasa hanggang makuha na natin yung tamang lapot ng ating itlog at saka yung asukal. Pagkatapos yan, lalagay na lang tayo ng tubig. Yan, patuloy-tuloy lang. Masa-masa lang tayo. Ika nga pag matagal na minamasa, mapaganda yung kanyang resulta. Yan na yung 1 kilong all-purpose flour yung ginamit ko dito. Kalimitan talaga ang gumagawa nito ay gumagamit ng rice flour. Tayo ay gumawa tayo ng bibingka. All-purpose naman o harina ang ginamit ko. Mga kalimitan to na may kita ang mga ingredients sa mga bakery. So hindi mo na kailangan maghanap ng glutinous rice. Or okay na yan. Ganyan, naglagay din ako ng 1 cup ng tubig. Pero hindi pa dyan natatapos ang paglagay ko ng tubig. Kasi habang minamasa ko yan, inoobserbaran ko pa kung gaano talaga yung lapot niya or yung kanyang mixture na gusto natin. Kasi ang bibingka talaga, ang mixture niya ay medyo siya labnaw o tawagin sa amin labnaw na hindi talaga siya malapot. So ayan, nagpatuloy lang tayo sa pagmamasa para maging mixture na maganda yung kakalabasan ng mamon ng ating bibingka. Sa tingin ko, kulang pa nga siya ng tubig. Naglagay ako ng kalahati ulit. Bali, ang nagagamit ko na tubig dyan is 1 kalahating tubig. Tapos 1 lata ng coconut milk. Saka kalahati ng mantika. Karamdam ako nang nangangalay yung mga braso ko. Kaya pinabilisan ko ang pagmasa. So ayan, patuloy-tuloy na ako sa pagmasa dyan. Hanggang pinabilisan ko na siya. Sa tingin ko, kulang pa rin. Kaya naglagay ako ng 1/8 can
ng tubig. So bali ang nagagamit ko dyan, totally na tubig ay nasa ano na, isa't lata at 3/4. Ika nga pag marami kang tubig na mailagay is mas maraming kalalabasan ng iyong bibingka. So ayan, pagkatapos ay tinabi ko muna siya, pinapapalsahin ko yon ng 20 minutes or 30 minutes. Habang nagpapalsa ako, inayos ko naman itong mga paglalagyan ko. Ito yung humaan ng torta, kung kilala nyo to. So, naglagay na rin ako dyan ng dahon ng saging. Ika nga, pandagdag aroma. So, iba naman talaga pag dahon ng saging ang ginagamit. Kahit naman ano, pagkain, pag ito'y ginamit mo, ay napakaiba ang aroma talaga pag naluluto na. Kaya nagdadagdag siya ng bango sa iyong niluluto. So yan, nagpatuloy lang tayo dahil hindi nga ako masyadong kabisado sa paglagay nito. Medyo nahirapan tayo, pero okay lang. Ika nga kapag may tiyaga, may linaga. So yan, nakagawa na ako ng isa. Bali yan na ang gagawin kong panukat. Hindi ko na siya isa-isahin sa pag-ano. So ayan, nagawa na natin lahat. So ilalagay ko muna dyan. No? Yan, arrange natin. Bali, yung lanera na gamitin ko is ano yan siya, 19 piraso lang. Ayan. So, ayan, medyo mahina tayo dyan kasi nasa loob tayo ng bikiri. Kita nyo sa likod ko may lumilipad-lipad kasi dalawa yung electric fan ko ginagamit dito kasi sobrang init. Hindi kaya pag isa lang. Yung isa, yung sa katawan ko sa may bandang paa, tapos sa may bandang ulo naman, yung ipit lang kasi direct sa ulo yung hangin, napaka-presko. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga kabikers hanggang matapos tong ginagawa natin. So ayan, bali 25 minutes, maglalagay ako dito ng isang kutsarang baking, mga kabikers, pang paalsa naman ito. Yan, dinagdagan ko kasi tingin ko hindi ko napuno masyado yung kutsara para panigurado umalsa siya. Ika nga. So ayan, minasa ko uli. So ayan, pinabilisan na din natin kasi medyo natagalan na tayo. Mahaba, kaya pinabilisan ko. Ayan. Masa-masa lang, di ba? Napakaganda ng kanyang mixture, napaka-smooth na. So ayan yung sukatan ko. Sukat-sukat lang, ganyan, lagay. Tapos i-push lang natin siya ng paganyan, di ba? Kasi yung dahon, yung mga gilid niyan, pero mayroon parang lumulubo para maging siksik yung kanyang loob. Bali, ipupush lang natin siya para at least hindi masyadong ano yung ating bingka. So ayan, ito na siya. Bali, habang nagagawa pala ako nito ay nagpainit na ako ng ating oven. Siguro sa temperature nito ay nasa 400 Celsius yung oven natin. So ayan, yung kanyang finish bago natin siya lutuin. Ang luto pala nito ay sa ilalim. Ayan, sa ilalim. Pagkatapos ng 10 minutes sa ilalim, yan na siya, lagyan na natin siya ng cheese. So, kung mapapansin nyo, hindi ko ilinagay ang cheese sa ano niya kasi masusunog pag sinabay. Kasi ang bingka talaga, malakas siya talaga ang apoy nito para nagluluto ka ng torta. So, ayan, kinayuran ko lang yung siya ng cheese sa ibabaw. Kunting lang naman to cheese para dagdag lasa. Kung magtatanong kayo kung magkano ang isa nito, ang isa niyan ay 20 pesos. Sa inyo mga kabikers, kung gumagawa kayo ng ganyan, magkano yung bintahan, comment down below para magkaroon ako ng idea. So ayan, pagkatapos natin maglagay ng cheese, bali linuto ko din siya ng 5 minutes at ito na nga siya. Kikita nyo parang golden brown na siya at pati yung cheese niya ay naging golden brown na rin. Yan, kung makikita nyo, medyo basa na yung damit natin dyan. Kaya nga sa pawis, kahit may electric fan, ay basa pa rin talaga. Yan mga kabikers, tinatry-try natin
Ang texture nito mga ka-bakers, yung ibabaw ay meron siyang medyo pagka crispy. Pero tama lang naman. Ayan, medyo crispy yan na golden brown na yan. Tapos ang gitna niyan, mga ka-bakers, ay napaka lambot niyan mga ka-bakers dahil hindi natin siya dinirect pagsalang, pinaalsa natin muna siya. Kaya subukan nyo, napakaganda nitong pangnegosyo. Perfect talaga to mga ka-bakers. Ayan mga ka-bakers, kung nakatulong sa iyo itong video, nagustuhan mo itong video, huwag mo kalimutan like and share. At kung nakaabot ka hanggang dito sa video natin, maraming salamat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang. See you the next video. So ayan mga ka-bakers, kita nyo naman yung kanyang texture. Yan, hindi mo akalain na gawa siya sa harina. Yan. So ayan mga ka-bakers. Hanggang dito na lang mga ka-bakers.